Filipino version, with clean punctuation. Putulin na natin ang ingay at tumuon sa kung ano talaga ang gumagana. Hindi sa mga dating guru, hindi sa mga pick-up artist, kundi sa totoong siyensya, mga pananaliksik tungkol sa kung ano ang nagtitrigger na atraksyon sa kababaihan sa biological at psychological na antas. At ang nakaka-interest dito, ang mga katangiang lumilikha ng tunay at pangmatagalang atraksyon ay hindi yung inisip ng karamihan sa lalaki. Hindi ito tungkol sa pagiging pinakamalakas ang dating, pinakamalaki ang katawan, o may pinakamalaking pera. Mas malalim pa rito, mas fundamental. Ito ang mga maskulinong katangiang naka-hardwire sa atraksyon ng kababaihan sa libu-libong taon na ebolusyon. At ang pinakamagandang bahagi nito, lahat ng ito ay nasa control mo. Hindi mo kailangan ipanganak na meron na nito. Hindi kailangan ng genetic gift. Kailangan mo lang maintindihan kung ano ang mga ito at magpasyang isabuhay ang mga ito. Isa, kumpiyansa na walang kayabangan, ang pundasyon ng lahat. Simulan natin sa pinakamahalaga, kumpiyansa. Pero hindi yung iniisip ng karamihan. Hindi yung maingay, nagyayabang, o nagpapakitang gilas na mas nakakainis kaysa nakakaakit. Ang pinag-usapan natin dito ay ang tahimik na kumpiyansa na nanggagaling sa pag-alam kung sino ka at sa pagiging comfortable sa sarili mo. Malinaw ang siyensya. Paulit-ulit na ipinapakita ng mga pag-aral na ang kumpiyansa ang numero unong katangiang hinahanap ng mga babae anuman ang kultura, edad, o sitwasyon. Pero dito madalas mali ang mga lalaki. Akala nila ang kumpiyansa ay pagiging sentro ng atensyon, pagdomina sa usapan, o pagiging laging tama. Hindi iyon kumpiyansa. Iyon ay insecurity na may maskara. Ang tunay na kumpiyansa ay mas banayad. Comfortable ka sa katahimikan. Kaya mong aminin kapag hindi mo alam ang sagot. Marunong kang tumawa sa sarili mo. Kaya mong umamin ng pagkakamali nang hindi nasisira ang pagkatao mo. Hindi mo kailangan ng papuri para maramdaman mong sapat ka. Napapatunayan sa pananaliksik na nararamdaman ng kababaihan ang kumpiyansa sa loob lamang na ilang segundo. Hindi sa sinasabi mo, kundi sa kilos mo, postura, eye contact, paraan ng paglakad, bilis ng pananalita. Ipinapakita mo ang kumpiyansa kahit hindi ka magsalita. Ganito ang itsura ng kumpiyansa sa totoong buhay. Pumapasok ka sa isang lugar at hindi ka naghahanap ng validation. Nandiyan ka lang, kampante, tahimik, grounded. Nakikipagtitigan ka ng natural. Nagsasalita ka ng may ritmo at hindi nagmamadali. Kumukuha ka ng espasyo pero hindi nagyayabang. Kapag nakakita ang babae ng lalaking tunay na kumpiyansa sa sarili, naglalabas ang utak niya ng dopamine at oxytocin, mga chemical para sa reward at connection. Pinapagana ng kumpiyansa ang atraksyon sa pinakabiological na level dahil sinasabi nito, matatag ka, kayang magbigay, kayang protektahan. Pero napakahalaga nito, ang kumpiyansa na walang kabaitan ay kayabangan. At ang kayabangan ay hindi kaakit-akit. Alam ng mga babae kung sino ang talagang sigurado sa sarili at kung sino ang umaarte lang para takpan ang takot. Ang mga totoong kumpiyansadong lalaki ay hindi kailangan magmalaki. Hindi sila natatakot mapahiya. Hindi sila defensive. May tahimik silang presensya na bihira at napakalakas. Ang magandang balita, ang kumpiyansa ay natututunan. Nabubuo ito sa karanasan, sa pagharap sa takot, sa pagbuo ng kakayahan sa mga bagay na mahalaga sa iyo. Tuwing hinarap mo ang isang bagay na nakakatakot at nalampasan mo ito, tumataas ang kumpiyansa mo. Tuwing natututo ka mula sa pagkakamali, lumalakas ka. Ang kumpiyansa ay hindi pagiging perpekto. Ito ay pagiging comfortable na hindi perpekto. At yon ang hindi mapigilang nakakaakit. Dalawa, emosyonal na katatagan, ang katangiang naghihiwalay sa lalaki at bata. Narito ang isang bagay na ayaw marinig na maraming lalaki, pero napakahalaga, mas naaakit ang mga babae sa emosyonal na katatagan kaysa halos anumang bagay. Hindi ito tungkol sa pagsupil na emosyon o pagiging bato. Ang ibig sabihin ay marunong kang mag-regulate at mag-handle na emosyon mo ng may maturity. Malawak ang pananaliksik dito. Paulit-ulit na niraranggo ng mga babae ang emosyonal na katatagan bilang isa sa pinakamahalagang katangian para sa pangmatagalang relasyon. Bakit? Dahil ang emosyonal na katatagan ay senyales ng pagiging maasahan, ligtas kasama, at kayang harapin ang hirap ng buhay nang hindi bumibigay. At malinaw ang kahulugan nito, hindi ka pinapaikot na emosyon mo. Filipino version, continuation, clean ampersand natural, naaramdaman mo ang emosyon mo. Inaamin mo sila, pero hindi mo hinahayaan na kontrolin nila ang kilos mo. Hindi ka sumasabog sa galit kapag may nakakainis. Hindi ka nalulubog sa kawalan pag may nagkamali. Hindi ka nagiging sobrang balisa kapag may hindi ka sigurado. Nararamdaman mo ang lahat ng ito, pero nananatili kang nakasentro. Ang kababaihan ay nakaprograma ayon sa ebolusyon na pumili ng lalaking nananatiling matatag sa gitna ng presyon.
Isipin mo ito mula sa perspektibo ng survival. Kung pipili ka na makakasama sa buhay, makakatuwang sa pagsasaka ng pamilya, makakaharap ng mga problema, pipili ka ng lalaking hindi bumibigay kapag humirap ang sitwasyon. Gusto mo ng taong magiging bato sa gitna ng bagyo. Yan ang ibinibigay na emosyonal na katatagan. Makikita ito sa napakaraming paraan. Sa paraan mo makipag-away. Kaya mo bang makipagdiinan ng hindi nagiging personal? Kaya mo bang manatiling kalmado kapag siya ang naiyak o nagagalit, imbes na maging defensive o magsara? Kaya mo bang pumasok sa mahihirap na pag-usap nang hindi ito nagiging gulo? Itong maturity na ito ay napakaakit-akit dahil nagbibigay ito ng pakiramdam ng kaligtasan. Makikita rin ito sa paraan mo humawak ng rejection o pagkadismaya. Kapag tinanggihan ka, nagagalit ka ba o nang-guilty? O kaya mo ba itong tanggapin ng may dignidad? Kapag may hindi ayon sa'yo, nagiging mapait ka ba o marunong ka mag-adjust at magpatuloy? Ang reaksyon mo sa hirap ay nagbibigay sa babae ng malinaw na ideya kung paano ka bilang partner. Ayon sa neuroscience, kapag nasa tabi ng lalaking emosyonal na hindi stable, yung pabago-bago, unpredictable, tumataas ang stress hormones ng babae. Nag-alerto ang nervous system nila. Iyan ang kabaliktaran na atraksyon. Pero kapag kasama nila ang lalaking matatag emosyonal, bumababa ang tensyon sa katawan. Mas nagiging ligtas ang pakiramdam nila. At ang pakiramdam ng seguridad ay pundasyon na atraksyon at koneksyon. Hindi ibig sabihin na emosyonal na katatagan na hindi ka marunong makaramdam. Hindi rin ito pagiging sarado o manhid. Ang pinakakaakit-akit na bersyon nito ay ang lalaking malalim magmahal pero matatag pa rin. Kaya mong maging vulnerable ng hindi needy. Kaya mong maging passionate ng hindi pabigla-bigla. Kaya mong maging totoo ng hindi nawawala sa kontrol. Halimbawa sa pang-araw-araw. May sinabi siya na nakakasakit ng loob mo. Ang emosyonal na hindi stable na lalaki agad nag-react, nagagalit, nagtatanggol sa sarili o sinisisi siya sa nararamdaman niya. Ang emosyonal na stable na lalaki, humihinga muna. Pinoproseso ang nararamdaman. Saka magre-respond ng malinaw at mahinahon. Yung diferensya na yon, malaki. Napakalaki. Ang daan papunta sa katangiang ito ay inner work. Therapy, meditation, journaling, anumang tumutulong para maintindihan mo ang patterns at emosyon mo. Ito ang kakayahang mag-pause bago tumugon. Ito ang pagbuo ng kakayahang tiisin ang hindi komportableng emosyon nang hindi agad gumagawa na hindi pinag-isipang aksyon. Ito ang pagdevelop ng self-awareness at pag-unawa sa mga trigger mo. Hindi naakit ang mga babae sa mga lalaking hindi marunong makaramdam. Naakit sila sa lalaking malalim ang naramdaman, pero hindi alipin na emosyon. Iyon ang malaking kaibahan na emosyonal na suppression at emosyonal na katatagan. 3. Layunin at direksyon. Ang magnetismo ng lalaking may misyon ito ang katangiang nagugulat ang maraming lalaki, pero malinaw ang siyensya. Malakas ang atraksyon ng babae sa lalaking may layunin at direksyon sa buhay. Hindi ito tungkol sa ambisyon para lang magpasikat, hindi pagiging workaholic, kundi tunay na pakikilahok sa isang bagay na mas malaki kaysa sa sarili. Ipinapakita ng maraming pag-aaral na mas naakit ang mga babae sa lalaking may sinusundan at pinagtatrabahuhang mahalaga sa kanya. May kakaibang magnetismo ang lalaking may binubuo, may nililikha, may pinupursidyeng nabibigay na direksyon at kahulugan sa buhay niya. Ipinapakita nito ang passion, disiplina, competence, at kakayahang mag-commit sa long term. Sa perspektibong evolusyonaryo, ang lalaking may layunin ay lalaking may resources, hindi lang pera, kundi emosyonal at psikolohikal na lakas. May nayaalok siya maliban sa presensya. May binubuo siyang mundong pwedeng salihan, ambag at maging bahagi ng partner. Pero higit pa doon, kapag may layunin ka, nagiging mas interesante ka. May mga kwento ka. May apoy ka sa loob. May mga hamon kang hinaharap at bumubuo sa pagkatao mo. Hindi ka lang nabubuhay, nagiging ka. At ang proseso ng pagiging iyon, yung forward motion, ay napakaakit-akit. Pinapakita ng research na nararamdaman ng babae kung lalaki ay nawawala o walang direksyon, kumpara sa may malinaw na tinatahak. At nakakaapekto ito sa atraksyon sa napakalalim na antas. Ang lalaking walang layunin ay lumalabas na dependent, gagamit ng relasyon para magkaroon ng kahulugan ang buhay niya o apathetic, na parang dumadaan lang sa buhay ng walang ganang makilahok. Parehong hindi kaakit-akit. At tandaan, hindi ibig sabihin ng layunin na kailangan mong maging CEO o magtatag na imperyo. Maaari itong pagiging mahusay sa isang craft, pagbuo ng negosyo, paggawa ng sining, paglilingkod sa komunidad. Filipino version, continuation, clean, deep, masculine, maging isang pambihirang ama, magkaroon na expertise sa bagay na tunay mong pinapahalagahan. Mas kaunti ang importansya na mismong layunin kaysa sa tapat na paglahok mo rito. Ang totoong kaakit-akit sa kababaihan ay ang enerhiya ng isang lalaking may layunin. Kapag may pinupuntahan ka, may sigla kang dala.
Nandoon ka, present, pero hindi needy. Interesado ka sa koneksyon pero hindi nakaasa rito. May sarili kang mundong binubuo at iniimbitahan mo siya maging bahagi, hindi inaasahang punuin niya ang emptiness mo. Sa mga pag-aral gamit ang brain imaging, ipinapakita na kapag nakikita ng mga babae ang lalaking abala sa makabuluhang gawain, lalo na kung nagpapakita ito ng kasanayan o mastery, umilaw ang reward centers sa utak nila. May naka-hardwire talaga sa utak ng kababaihan na naakit sa competence at mastery. Ipinapahiwatig nito ang genetic fitness at kakayahang magbigay at magprotekta. Ganito lumalabas ito sa totoong buhay. Kapag ikinukwento mo kung ano ang ginagawa mo, ang binubuo mo o ang kinahihiligan mo, nag-iba ba ang enerhiya mo? Nagniningning ka ba? Nagiging mas animated at mas buhay? Yung shift na yan ang isa sa pinakamalakas na trigger na atraksyon. Ipinapakita nito ang lalim, passion, at misteryong nag-anyaya na pagdiskobre. Totoo rin ang kabaliktaran, kapag wala kang layunin, kapag dumadaan ka lang sa buhay ng walang direksyon, lumalabas ito bilang mababang enerhiya, kawalan ng sigla at kawalan na malalim na mapag-usapan. Nararamdaman ng babae ang emptiness na yan, at iyon ang kabaliktaran na attractive. Ang pag-develop ng layunin ay hindi tungkol sa pagkakaroon ng dakilang tadhana. Ito ay tungkol sa pagtukoy kung ano talaga ang mahalaga sa iyo at pag-commit dito. Ano ang gagawin mo kahit walang nakakakita? Anong hamon ang kaya mong tiisin? Ano ang binubuo mo na tatagal kahit wala ka na? Kapag sinagot mo, yan ng tapat at kumilos ka ayon dito, natural na lalabas ang katangiang ito. Hindi naaakit ang kababaihan sa pagiging perpekto. Naaakit sila sa passion at purpose, sa mga lalaking may binubuo, may pinaglalaban, at may mundong sulit paglaanan na parte ng buhay nila. Maging ganong lalaki. 4. Social intelligence at leadership. Ang kapangyarihan ng pag-unawa sa tao, ito ang trait na hindi napapansin na marami, pero napakalakas na epekto sa atraksyon. Social intelligence, ang kakayahang basahin ang tao, mag-navigate ng social situations, manguna kapag kinakailangan, at gawing comfortable at mahalaga ang ibang tao. Malinaw ang datos, mas naakit ang mga babae sa lalaking socially intelligent. Ipinapakita ng research na naakit ang kababaihan sa lalaking may social proof at preselection. Sa madaling salita, mga lalaking iginagalang at pinahahalagahan na ibang tao. Hindi ito tungkol sa pagiging sikat. Ito ay pagiging lalaking natural na sinusundan, nare-respeto, at gustong makasama ng iba. Mahalaga ito dahil ang social intelligence ay senyales na maraming mahalagang katangian, emotional intelligence, kakayahang makipagtrabaho sa iba, leadership potential, at posisyon sa social hierarchy. Sa pangmatagalang relasyon at sa ebolusyon, napakahalaga nito. Makikita ito sa napakapraktikal na bagay, kung paano mo tratuhin ang service workers, hindi lang ang taong gusto mong ma-impress. Kung paano ka sa group conversations, nakakagawa ka ba ng connection, o gusto mo lang mag-dominate. Kung kaya mo mag-de-escalate ng tensyon imbes na magpakulo ng problema. Kung marunong kang magbasa ng kwarto at i-adjust ang kilos mo. Pinapansin ng kababaihan ang lahat ng ito. Kung mabait ka sa kanya pero bastos sa waiter, napapansin niya. Kung confident ka sa kanya pero awkward kapag may ibang tao, napapansin niya. Kung pinaparamdam mo sa kanya na espesyal siya pero minamalit mo ang iba, napapansin niya. Kasama rin dito ang tunay na leadership, hindi yung domineering o maksyong pilit. Ang tunay na leader ay marunong mag-take initiative, gumawa ng desisyon, magdala ng responsibilidad at pag-isahin ang grupo. Attractive ito dahil nagpapakita ito ng kakayahan at pagiging mapagkakatiwalaan. Sa isang social gathering, hindi ang socially intelligent na lalaki ang pinakamengay. Siya ang nag-introduce ng mga tao, tumutulong sa agos ng usapan, at napapansin kung may naiwan sa gilid at isinasama ito sa grupo. Gumagawa siya ng magandang karanasan para sa iba nang hindi ginagawa itong tungkol sa sarili niya. Napakaakit-akit nito dahil ipinapakita nito ang malasakit, awareness, at kakayahang gawing mas magaan ang buhay ng mga nasa paligid niya. Sa neuroscience, kapag nakikita ng babae ang lalaking marunong mag-lead socially, umilaw ang brain regions na konektado sa trust at attraction. Pakiramdam nilang ligtas at sabay na night set, ang perpektong kombinasyon para sa malalim na atraksyon. Kasama rin sa social intelligence ang pagintindi at pagrespeto sa boundaries. Kung kailan dapat magsalita, kung kailan dapat magbigay ng space, kung kailan dapat mag-push forward at kailan dapat umatras. Yung ganitong awareness ay napakaakit-akit dahil nagpapakita ito ng maturity at malasakit. Hindi mo nade-develop ang social intelligence sa pamamagitan ng pag-impress sa mga tao, pagmamanipula ng mga sitwasyong sosyal. Nade-develop mo ito kapag tunay kang may malasakit sa iba, kapag curious ka sa mga tao, kapag pinapractice mo ang empathy at perspective taking. Kapag totoo ang intensyon mong gawing comfortable at valued ang ibang tao, kusang lumalabas ang mga ugaling nagtatayo ng social intelligence.
Tugon din ang mga babae sa mga lalaking may malulusog at totoong pagkakaibigan. Kapag may mga kaibigan kang narespeto ka, gusto ang presensya mo, at nagtitiwala sa'yo, malaking signal iyon. Ipinapakita nitong kaya mo magpanatili ng long-term relationships, at tapat at mapagkakatiwalaan ka, at nagbibigay ka ng halaga sa buhay ng ibang tao. Lahat ng iyon ay nagpapataas ng atraksyon. Ang social intelligence ay hindi tungkol sa pagiging pekto pa-impress. Tungkol ito sa tunay na malasakit at kakayahang mag-navigate ng human interaction ng may grace at awareness. Kapag na-master mo ito, sumusunod ang atraksyon. 5. Physical presence at vitality, ang biology ng atraksyon. Maging totoo tayo, may physical component ang attraction. May kinalaman ang itsura, pero hindi ito tulad ng inisip ng karamihan sa lalaki. Hindi ito tungkol sa perpektong katawan o pagiging sobrang gwapo. Ipinapakita ng siyensya na ang tunay na nagtitrigger na attraction ay vitality, health, at kung paano mo dala ang katawan mo. Paulit-ulit na ipinapakita ng research na mas na-attract ang mga babae sa mga palatandaan ng kalusugan at vitality kaysa sa mismong features. Makatuwiran ito ayon sa evolution. Ang health at vitality ay senyales na magandang genes, kakayahang mabuhay at umunlad, lakas para mag-ambag sa relasyon, at potential bilang magulang. At ang maganda rito, ang vitality ay pwedeng i-develop kahit ano pa ang genetics mo. Ano ang itsura ng vitality? Enerhiya. Paggalaw na may purpose at ease. Pag-alaga sa katawan mo, hindi para lang maganda tingnan, kundi para gumana ng tama. Ito ang kaibahan ng lalaking buhay sa sarili niyang katawan kumpara sa lalaking disconnected o pabaya dito. Ipinapakita ng studies na kaya ng babae makita agad ang mga health markers. Paano ka maglakad, postura mo, quality ng balat mo, level na enerhiya, lahat iyan nagko-communicate ng impormasyon tungkol sa kalusugan mo. At kahit hindi mo kayang baguhin ang height mo o bone structure, kaya mong baguhin ang level ng vitality mo. Ang praktikal na tanong, inaalagaan mo ba ang sarili mo? Kumakain ka ba para magkaroon na enerhiya? Gumagalaw ka ba ng regular? Natutulog ka ba ng maayos? Na-manage mo ba ang stress mo? Lumutang ang lahat na ito sa hitsura mo, sa pakiramdam mo, at sa tingin na ibang tao sa'yo. Kapag maganda ang pakiramdam mo physically, halata. Mas maganda postura mo, mas mataas ang enerhiya mo, mas malinaw ang balat, mas maliwanag ang mga mata. Mayroon ding tinatawag na physical confidence, na iba sa general confidence. Ito ang pagiging comfortable sa katawan mo, paggalaw ng hindi self-conscious, pag-occupy ng space ng tama, maayos na postura, hindi dahil nagpapakitang lakas ka, kundi dahil sapat ang lakas ng katawan mo para dalhin ito ng tama. Ang research tungkol sa postura ay kapanapanabik. Ang expansive posture, nakataas ang katawan, bukas ang balikat, ay palaging mas na-attract. Bakit? Dahil nagsisignal ito ng confidence, health, at pagiging non-threatening. Ang bagsak o nakahunch na postura ay signal ng kabaliktaran, low status, poor health, insecurity. Pero ito ang mahalaga, hindi ito tungkol sa pag-perform na pagiging attractive. Tungkol ito sa pagiging tunay na malusog at buhay sa katawan mo. Ramdam ng babae kung sino ang nag-alaga talaga sa sarili at kung sino ang ginagawa lang ito para sa external validation. Ang tunay na self-care ay galing sa self-respect, iyon ang totoong attractive. Kasama rin sa physical presence ang pananamit at grooming. Hindi dahil kailangan mong maging fashionable, kundi dahil ang pag-alaga sa itsura mo ay senyales ng self-respect. Ipinapakita nito na mahalaga sa iyo ang sarili mo. Ipinapakita ng studies na mas na-attract ang mga babae sa mga lalaking marunong pumili ng tamang damit para sa katawan at okasyon, marunong sa basic grooming, at mukhang inaalagaan ang sarili. Makikita rin ang vitality sa boses mo. Ang mga lalaking malinaw at resonant magsalita ay mas na-attract. Hindi ito tungkol sa sobrang lalim na boses, kahit may correlation iyon. Tungkol ito sa malinaw na pagsasalita, kamang volume, walang vocal ARY o sobrang taas ng tono. Parte ng physical presence ang boses mo. Isa pang mahalagang insight, na-attract ang mga babae sa masculine features, pero hindi sa sobrang extreme na masculine. Ang pinaka-attractive ay kalusugan at vitality na naka-express sa masculine frame. Hindi mo kailangang maging bodybuilder o may jawline na parang artista. Kailangan mo lang maging malusog, buhay, at comfortable sa katawan mong lalaki. Simple pero hindi madali ang daan, alagaan ang sarili. Gumalaw at mag-ehersisyo. Kumain ng tama. Matulog ng sapat. I-manage ang stress. Tumayo ng maayos. Habang tumatagal, nagreresulta ang mga ito sa tunay na vitality na nararamdaman at nakikita ng mga babae. Ang attraction ay may physical component, pero hindi tungkol sa genetics. Tungkol ito sa vitality, health, at pagiging buhay sa katawan mo, mga bagay na ganap na nasa kontrol mo.